Secretary, I understand that only a few days ago you went on social media to say that you expected something to happen in Davao, that side of town, of that side of the country. But you were expecting a suspension of Davao City Mayor Baste Duterte. And now this is what happens. Can you tell us what is driving all this fear or speculation on your part that something is happening, will be happening down there in Davao City? Well, nakita naman natin kung ano talaga nangyari dyan. Service of warrant of arrest, pero tamang ginamit yung salita, nagkaroon po ng raid. At yan po ilabag talaga sa ating Bill of Rights, no? Dahil nakasaad po sa ating Bill of Rights na the right of the people to be secure in their places, houses, and papers shall be inviolable, no? Except upon lawful order of a judge, upon finding of probable cause. At bago mo pasukin, no, yung isang property, kinakailangan meron kang search warrant. At ang requirement pa nga, it must particularly describe the place to be searched and the items to be seized. No? So ngayon po ako nakakita na isang paglusob na para bagang of the same scale and scope ng linusob ni Erap, yung Kat Abubakar. And this is even reminiscent of what happened in Marawi. No? Hindi ko lang alam kung ilang batalyon talaga itong mga polis na pumasok dyan. No? At hindi ko talaga alam kung bakit tinatrato na parang armed terrorist group itong pinaghahanap nila na kaisa-isang tao lamang. No? Okay. Kanina sinabi ni Ronald Culto, no? Pero alam mo, kahit anong tingin natin dyan, nakalagay din sa ating saligang batas, no? Yung karapatan na magkaroon ng pananampalatayaan. At dapat naman respetuhin natin yan, no? Dahil yan po ay garansyado talaga ng ating saligang batas. Mr. Secretary, so bukod doon sa kanilang paglusob na wala pong search warrant, syempre yung pagpasok na may mga baril, marami rin magkukonsidera na yan po ay isang kumbaga form of disrespect, no? Sa isang ginagalang na sanctuary na isang grupo na mayroong pananampalataya. No? I'm sure kung ito po'y nangyari sa isang Catholic simbahan, and there would be widespread outrage already. No? Dahil talagang since the time of Middle Ages, ang mga lugar na sinasambahan ay kinukonsider nga na sanctuaryo. In fact, yung mga nagtatago from the law, no? Talagang binibigyan din ng sanctuaryo dyan sa mga simbahan na yan. Okay. So I think there was not just a violation of the Bill of Rights, there was also a gross disrespect, no, for a religious place of worship. Okay. Mr. At dapat Secretary, mabahala lahat kasi nga di mo maintindihan bakit kinakailangan ganitong karaming puwersa ang magsuserve ng warrant of arrest laban sa isang tao lamang. At saka, pansinin ninyo, 4 na lugar ang kanilang linusob. Ibig sabihin, hindi naman nila alam kung nasan talaga yung huhulihin nila. So nagkaroon talaga sila ng parang fishing expedition. No? Dahil kung alam nila kung nasa na-arrestuhin, isang lugar lang ang pinuntahan nila. No? Ito, 4 at the same time. So bukod pa po dyan sa nakikita ninyo, no? Ang balita ko, meron pang 3 helicopter, meron pang mga speedboat na ginamit naman para doon sa isang lugar. Mr. Secretary. Island. O hindi lang po ito overkill, para na itong use of force talaga. Okay. No? Mr. Secretary, wouldn't all this be avoided if Mr. Quiboloy or Pastor Quiboloy would simply face the court? Hindi ko po alam kung anong sagot dyan. Ang sinasabi ko lang, nagkaroon po ng labag sa karapatang pantao sa ating Bill of Rights na yan po ay ginagarantihan ng Estado sa ating teritoryo. Attorney, nabanggit mo yung search, yung arrest warrant ba? Can it serve as a basis for requesting for a search warrant sa lahat ng premises ni Apollo Quiboloy and including the compound of his religious group? Sinabi nyo na nga, religious group yan, may mga karapatan yan, being a religious organization. Yung arrest warrant ba sa kanya pwede yung basis? Kung sakali na eto, nakita ng gobyerno, hindi natuloy, walang nangyari sa raid. Sigurado ako maghahanap yan ng search warrant. Pwede bang gawing basis yun na meron kami arrest warrant to serve and we need the search? Ang nangyari nga po, meron silang lawful arrest warrant at nagkaroon ng incidental search na pinagbabawal. Baliktad po kapag meron kang lawful search warrant, pwede kang magkaroon ng incidental arrest kasi meron naman talaga tayong sitwasyon na merong warrantless arrest. Pero never pong pinapayagan ang incidental search as a consequence for lawful warrant of arrest. Bawal na bawal. Pwede sila mag-request based on the arrest warrant. Ngayong nangyari na to afterwards. Hindi ko po alam kung anong hahanapin nila doon. Kasi ang hinahanap naman nila tao talaga So, ang search warrant naman po is not applicable pag taong hinaharap. Okay. Kapag meron lang talagang krimen na sa tingin nila ay nagaganap at meron mga instrumento, mga bagay-bagay, ebidensya na magpapatunay ng krimen na yon,
dyan po papasok ang search warrant. Attorney, question from a non-lawyer. Obviously, I'm not a lawyer, but a very simple question lamang. Does that mean that arrest warrants can only be served in public? Kasi, if a person is in his house and there's an arrest warrant, can the police try to get into the house to arrest a person? Or does that mean that arrest warrants can only be served in a public place kung naglalakad siya o kumakain siya sa restaurant and so on down the line? How does that work? Well, alam niyo po, depende talaga yan sa sitwasyon. No? Pero ang general rule po, iba yung proteksyon na ibinibigay natin sa mga tahanan o sa mga propiedad. At iba rin yung karapatan ng mga alagad ng batas na arestuhin ng isang tao. Ang arrest warrant, ang service po dyan, dapat alam mo kung nasan yung tao at huhulihin mo. Pero hindi po talaga lisensya yan para pumasok at hanapin yung taong wanted. Kasi pag nangyari po yan, baka mamaya pati yung bahay ni Presidente Duterte pasukin dahil matalik na kaibigan ni Kibuloy at mayroong search warrant, so pwede sila pumasok sa tahanan. No? So that is my answer po. No? In the first place, that is yung authorizes you kung makita mo na hulihin. Pero hindi po yan authority para pumasok at hanapin. Hindi po talaga, otherwise mawawala yung proteksyon na binibigay ng sariling batas doon sa ating mga tahanan at iba pang mga lugar. Attorney, nabanggit mo kanina na itong raid ay parang yung paglusob ni ERAP doon sa Camp Abu Bakar at saka yung offensive sa Marawi. Hindi ba sobra namang stretch yun? I was in Cotabato nung nilusob ni ERAP yung Camp Abu Bakar. It was almost a total war. Daming casualty, may mga tangke, may mga helicopter gunships. Yung Marawi, siege wasak yung buong Marawi. No? Talagang dinurog. At saka di ba spokesperson ka nun nung nilusob yung Marawi? Oo, you're taking me literally, Ronald. Kaya nang sinabi mo kanina na kulto sila. No? At actually, ang pagtawag mong kulto sa kanila already violates their guaranteed right to believe. No? Pero ang aking punto, isang taong hinahanap, how does that justify a minimum battalion para i-serve yung warrant of arrest? So sa akin po, wala talagang legal na basihan yung ganyang katinding paggamit ng dahas para isipin lamang ang warrant of arrest sa isang tao. At isipin nyo na lang, kapag yan ay palalampasin natin, lahat po tayo, mawawalan tayo ng konsepto ng seguridad sa ating mga pamamahay. Dahil pag meron tayo warrant of arrest, isang batalyon po pwede nang lusubin. So ang sinasabi ko lang po, ang garantiya ng ating saligang batas ay narariyan dahil yan po ay garantiya sa lahat ng mamamayan. Attorney, are you Attorney, expecting... non-lawyer din ako Dadagdagan ko lang yon. So, hindi, kailangan, you're saying na kailangan specific yung address dun sa arrest warrant and you cannot serve it kung Hindi po. Hindi po kinakailangan specific ang address. Pero dapat sigurado ka na yung taong aarestuhin mo. Wala pong nangyarihan na maghanap sa isang saradong lugar ang mga alagad ng batas dahil meron silang mandamiento de arresto. Kailangan nakikita nila yung tao para arestuhin. Pwede po yan, siguro sa public places, pwede naman yan kung may nakakita nandun sa lugar, pwedeng pasukin. Pero dapat meron ng sighting. Ang problema po, kung talagang kukonsintihin natin itong nangyari, tignan rin yung batalyon ang pinadala, hinahanap ang buong lugar, wala namang nahanap. Tapos meron pang mga balita na meron pang pag-aresto. Yung pong doon sa Prayer Mountain na tinatawag, pati ang gate sinira. Wala pong karapatan ng alagad ng batas na pati gate sisirain. Kung ayaw kang papasukin, wala kang magagawa. Dahil hindi ka naman sigurado na nandun sa loob yung tao na huhulihin mo. Kung palulusutin po natin ito, nakawala na po tayong sense of security sa ating mga pamamahay at pwede na tayong lusubin ng kahit sino dahil lang sa isang warrant of arrest. It doesn't work that way. Secretary Roque, isn't the presence of crowd control police, aren't they there because there's also a massing up of supporters of Pastor Kibuloy? Sir, they started the raid at 3 a.m. I do not think there were supporters massing around at 3 a.m. Kung meron man, they must have come later. At makikita mo naman, no, nakita mo naman na hindi naman malaki yung crowd. And I don't think the crowd constituted a clear and present danger dahil sumasayo pa nga sila at tumaawag pa. So I do not know how you can consider that as proper for crowd dispersal unit.
Attorney, what do you expect? What do you expect or what do you fear will happen next after this? Ay nako, pag hindi po natin pinanagot yung mga ganyang mga gawain, mababaliwala po yung mga garantiya ng ating saligang batas. At alam naman natin ang talagang inklinasyon ng gobyerno ay labagin ng mga karapatan, lalong-lalo na kung papayagan ng mamamayan na labagin niya. Hindi po usaping politika ito. Usapin po ito ng mga garantiya na nakasaad sa ating pinakamataas na batas at ang sa akin lamang, patupad ang batas pero dapat sundin po yung karapatan na nakasaad sa saligang batas. So, attorney, may plano kayo magsampa ng kaso? Hindi naman po ako abogado nila. No? I represent the journalists of SMNI on challenging yung pag-revoke ng franchise, yung order ng NTC na indefinite ang suspension ng prangkisa nila. No? Pero I would recommend to the Legal Counsel of Kingdom to file the necessary action. No? Dahil talagang nakasaad po yan. No? The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and other places shall be inviolable except upon lawful order of the court. Pursuant to a warrant personally signed by a judge after determination of probable cause. And in the case of search warrants nga po, after particularly describing the place to be searched and the items to be seized. Secretary Roque, you mentioned in one of your recent posts on, I'm looking at it on Facebook, that you're saying that Mayor Baste Duterte might be arrested. Might be suspended anytime soon. What is your basis for saying this, Secretary Roque? Well, I've been in practice for 34 years. I have taught law for 20 years. I know people from all over government. I was in government. And of course, the people of City Hall also know that anytime the order will come out. No? And of course, it's only logical. No? Why? Because 50 policemen were apparently removed from Davao PNP because of the order allegedly issued by Mayor Baste Duterte in relation to the drug war. No? So, kung ang mga pulis tinanggal sa kanilang mga pwesto dahil sa pagsunod na yon, syempre, logical mo rin na isipin na yung nagputos ay masususpinde. Sa panahon na dami nilang sinususpinde sa the most frivolous grounds. No? At ang tingin nga namin, yung mga mayor na sumusuporta, for instance, sa mga maiso at dalawa na yan na talagang nasuspinde ay dahil nga doon sa kanilang pagpayag na magkaroon ng mga maisog rallies. No? Yung unang nga pong governor ng Davao del Norte, natapos ang suspension ng 60 days, just because sumama siya sa isang rally, suspendido na naman ang another 60 days. No? So, napapansin natin, meron talagang pag-abuso sa kapangyarihan ng suspension at nababaliwala yung desisyon ng Korte Suprema na dapat rinirespeto ang mandato na binigay ng taong bayan, lalong-lalo na sa mga halal na opisyal. Secretary Roque, as a rights lawyer and advocate, don't you think it was quite expected for members of the Davao Police to be suspended because of the drug war that's happening recently in Davao City? I do not know if they were just suspended. I think they were already removed. So don't you think that was a natural, that was an expected consequence? Kaya po nagdala na sila ng batalyon ng SAF forces dyan sa PNP, no? Pero hindi ko po alam ang actual kaso dyan. Pero kung meron man, well, let the investigation begin, no? Pero wala pong alam na kahit anong investigasyon na nagaganap doon sa mga kapulisan na yun. Nabanggit niyo, Attorney, kung kanina, sususpindihin si Mayor Baste, anong basis kung sususpindihin siya? Alam niyo naman ang mga basis ng mga nasususpindang mga local officials. Yes. CS grounds. O tignan niyo itong si Mike Rack. Ang crown daw dahil hindi pinasweldong 2 tauhan, no? Hindi naman siya yung nagre-release ng pondo, no? Dahil siya yung mayor, no? Meron treasury department niya na nagre-release, no? Tapos itong si governor ng Davao del Norte, no? Dahil binawi daw itong pinahiram, no? So makikita natin na dahil halal ng taong bayan yan, kung magsususpindi ka, siguraduhin mo naman na medyo matindi yung akusasyon sa kanila, no? Pero ngayon, indiscriminate na po. Kaya nga ang tingin ng marami ngayon, ginagamit yan sa mga laban ng administrasyon nito.